How do you find nursing? Nursing? Nakaya naman. Actually, before pa, nung mga second year, nung nag-start na kayo mag-duty, yung parang marami kasing realizations. Pag una kasi, pag second year ka pa lang, or kapag first year ka pa lang, hindi mo pa siya masyadong mag-feel. Pero later on, ma-realize mo na yung nursing, combination siya ng, kaya nga kayo, art kayo. So, nakafocus kayo masyado sa pag-drawing, ganyan-ganyan. Eh kami, di ba? Parang konektado masyado sa buhay. Lahat ng pinag-aaralan namin, hindi lang yung parang pag-aaralan namin siya for the sake of nurse, mag-aaral kami ng nursing para makapasa ng nursing. Pero actually, pinag-aaralan namin siya kasi, yung mga pinag-aaralan namin, nakakatulong talaga sa amin. Siguro yung mga second year, yung mga unang years pa, hindi pa masyadong ma-realize. Pero pag tumating na sa stage na ganito, ang dami-dami talaga. So, in short, masaya na nursing yung kinuha ko, and nakakatuwa kasi parang hindi naman siguro ganun kalaki yung nadudulot namin sa buhay ng ibang tao. Pero para sa amin, syempre, malaking bagay na yun. Parang konting pag-vital signs lang namin, konting maglagay lang kami ng thermometer, alam mo yung mapatawa lang namin lahat, yung mga pasyente namin. So, masaya na. Kaya, pero hindi, wala siyang, para sa akin siguro, wala siyang definite na definition. Basta, siguro more on inspiring other people. Pag nag-nurse ka, kaya mag-nurse na. Mag-shift na kami. Mag-shift na kami. Tapos, the second question is, was it your choice or your parents' choice? Hindi siya parents' choice. Hindi ko rin siya ganun hindi ko rin siya choice. Kasi actually, parang nagkataon na lang na napansin nyo naman na bigla na lang dumagusto ang balita na demand ang nursing. Kaya siguro yun, parang sige mag-nursing ka na ganyan. Noong una, hindi ko pa masyado kayo. Parang sige okay mag-nursing. Kasi iba pagbata ka pag-isip ng pag-nursing. Parang ano lang yan, katulong lang, ganyan. So, hindi pa masyado. Pero ngayon, yun na, parang na-realize ko, okay naman pala siya. Hindi rin siya choice ng parents ko. Kasi syempre, di ba? Kung ano naman yung choice natin, yun din ang choice nila. So, wala actually. Parang napadaan na lang sa daan. Unforgettable experiences, marami. Gaya na sabi ko kanina, marami talaga. Kasi, start kami mag-duty, second year, second sem. Ngayon, yung mga unforgettable experiences namin, ko pala, marami talaga. Una, siguro yung start ng second year. Nag-duty kami, first exposure kasi namin. Delivery room, OB ward, lying-in, tas community. Yun yung una, kasi syempre wala pa naman kami. Hindi pa naman kami ganun ka-experiensyado pag second year pa lang. Duty kami nun pinakauna second year, DR. Tapos, nung year na to, ito pinaka-memorable. Kasi hindi ko talaga akalain na makakita talaga ako ng ganito. What year are you? Ngayon, fourth year. Duty kami sa DR. Tapos, nagkakaon nun, accreditation ng BRT Day. Hindi ang ginawa, pinalinis ng DR. Pinalinis daw kami, ginagaling kami. Tapos, may dumating na, syempre, may dumating naman talaga ng mga buntis, normal na yun. Pero may dumating na isa. Ano siya, parang super madumi siya tingnan, ganyan. Dumating siya, di nagkagulo yung mga tao kasi nasa labas pa lang siya, dinala siya through stretcher, pero yung mababang stretcher. Tapos di kami nawid kami kasi second year pa lang kami, hindi pa kami talaga doon. As in, pag second year talaga, super, ano ka pa, mag-tremble ka pa, papapasok ka sa DR. Kasi syempre, hindi pa nga masyadong alam. Di kami gano'n, nabigla kami, papasok niya. Tapos ang dami niyang dugo, ang dami talagang dugo. Yung pala, ano na siya, parang dinala siya from, ano yan? Wala na siya, patay na yung baby niya, tapos ka-set out na, dinala siya doon, emergency room, galing Thailand somewhere, yun na. Actually, magkasabay yun, the same day yun. Yun yung una sa grabe naman, sa super lala, kasi pati talaga nagano yung blood. Yung second, may babae naman, after niya, may dumating,
na isa. Naka-ano lang siya, walking ability. Tapos, pagdating niya, sabi ng isang nurse, ano yan? Sabi niya, bakit ganyan yung ano mo? Yung puwersa mo, bakit ganyan? Di akala namin kung ano lang nangyari. Pasok kami lahat. Tapos pag pinataas namin sa building ay sa table, tapos pag ano yung sa table, pag open yung ano niya, yung feet niya, nag-dorsal ano siya, dorsal ano, recumbent, dorsal recumbent. Yun na, yung vagina niya, as in nag-bulge na siya. Oo, malaki na. As in, nakita niya yung parang sa mga, yung parang sa baka na ang laki na talaga niya. Paningin niyo, super ang liit ng mga ano natin, tapos ang laki na sa kanya. Tapos, color violet na siya. Di syempre ako ng second year pa lang, parang hindi ko talaga makatake, na parang, alam mo yung feeling na kung ikaw, babae ka, tapos may feel mo, ganun na yung nakita mo. Syempre nakakapang, basta, hindi ko alam. Tapos alam mo ginamit sa kanya, dalawang malaki na forceps, pinasok sa ano niya, sa vagina niya, kasi inopen. Kasi yung baby niya nga, nasa loob pa. So, pag hindi nilabas yung baby niya, ang tendency, mali-distress yung baby, kaya dinalig-dalig na. Ipinasok yung dalawang forceps, tapos ako talaga, nandun ako sa may ano, ganun talaga, iyak na siya talaga ng iyak. Alam niyo, flow na talaga yung blood. Tapos ano niya, sa kanyang ano. Tapos yung parang yun yung una, unforgettable. Kasi syempre, pinaka-experience. Yung iba, hindi ko na masyadong ma-remember. Ano yung mga unforgettable? Wala man masyado. Yung mga pasyente ko na yung mga pasyente na marami ginagawa. Katulad yung pasyente ko sa surgery. Baby siya. Tapos dahil sa kanya, alam mo yung parang sa buong shift namin, hindi ako nakakapo dahil sa kanya. Kasi ano siya, every 2 hours, ano siya, nina-nebulize. Tapos ang dami-dami niya pag medications. So yun, hindi talaga ako nakaupo. Tapos meron pa noon time na nalagpasan ko pa yung meds niya. After nun, sabi ko, grabe. Alam mo yung grabe na ang ginawa mo, tapos may nakalimutan pa akong isa. Tapos yun, iyak ako na iyak after nun. Anyway, basta another part yun. Pero kung isipin, lahat naman talaga memorable. Kasi maraming natutunan. Depende na lang talaga dun sa mga area na wala masyadong sinagawa. Unforgettable pa, 2R. First scrub. First ako nag-scrub nurse. Ang scrub nurse nagbibigay ng instrument sa surgeon. Yun ang unforgettable din. Kasi first ko yun, CS yun. Tapos masaya kasi doon ko na-realize na gusto ko maging OR nurse someday. Mga ganun. ER naman, masaya din, unforgettable kasi ang daming ginagawa. Tapos basta matututo ka mag-ECG, ganyan.